ng resibo ang United Ola Victims Movement, isang grupo na binuo para matulungan ang mga kumapit sa online lending applications at ngayoy nakararanas na ng harassment mula sa mga kumpanya. Last year po, meron pong pamilya na lumapit sa amin kasi ang kanilang kamag-anak po ay nagpakamatay. Hindi kinaya ang harassment. Kaya ang panawagan ng mga biktima ng online lending applications. We are hoping po talaga na this time sa tulong ng PAOK at NBI na magkaroon ng ibang resulta naman na hindi lang basta raid ang mangyayari. Meron tayong mapapakulong, meron tayong mapapasara, totally sara. October 20, 2024, nakipag-ugnayan ang resibo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para ilapit ang problema ng mga biktima ng OLA. Makalipas ang 2 buwan, January 31, 2025, kasama ang resibo, nagkasa ng search operations ang NBI, PAOK at Securities and Exchange Commission o SEC para sa mga OLA na peso wallet at credit peso. Ito ang mga OLA na inireklamo nina Jenny, Dave at Heidi. Ito yung target team, Coach 1. Ito, meron din dito. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali, iwas mali. Pagdating sa ika-6 na palapag ng gusali, inabutan nila ang mahigit 100 empleyado na busy sa pakikipag-usap sa kanilang clients. Teka, call center po ba ito o opisina ng inirereklamong online lending applications? Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel